30 kilometro mula sa kabisera ng Senegal ay naroon ang isang lawa na mukhang isang higanteng strawberry smoothie. Kulay rosas ang tubig, parang galing sa Photoshop, pero totoo ito. Ang lawa ng ritma ay kumukuha ng kulay nito mula sa sinaunang bakterya, 3.2 bilyong taong gulang na naglalabas ng kulay rosas na pigment upang protektahan ang kanilang sarili mula sa araw. Ang tubig ay 1.5 beses na mas maalat kaysa sa dagat na patay. Ang mga tao ay nakatayo hanggang balikat dito, sumasalok ng asin mula sa ilalim gamit ang kanilang mga kamay. Ngunit maaari ka lamang tumayo sa naturang tubig ng 10 minuto kung hindi ay magkakaroon ka ng mga paso ng kemikal, kaya ang mga manggagawa ay nagbabalot ng shea butter. 24,000 tonelada ng asin ang iniluluwas mula rito bawat taon na nagbibigay ng pangunahing pinagkukunan ng kita para sa libu-libong pamilya bilang karagdagan sa turismo na dumadagsa rin dito. 2 kilometro mula sa baybayin ng Senegal ay matatagpuan ang maliit na isla ng Gorée na may sukat lamang na 0.18 kilometro kwadrado, ngunit may kakilakilabot na kasaysayan. Natuklasan ito ng mga Portuges noong 1444 kung saan pinamunuan ito ng mga Dutch, British at French na pawang nakikibahagi sa iisang negosyo, ang kalakalan ng alipin. Sa mga bahay ng alipin, ang mga tao ay sinisiksik ng 20 sa mga selda na 3x3 metro, itinatali sa leeg gamit ang mga kadena at ikinukulong ng ilang buwan hanggang sa matagpuan ang isang mamimili. Sila ay pinakakain minsan sa isang araw, binibigyan ng akses sa palikuran minsan sa isang araw at daan-daan ang namatay dahil sa sakit at maruming kondisyon, ngunit ang mga bagong bihag ay patuloy na dinadala. Sa pamamagitan ng pinto ng kawalan ng pagbabalik, ang mga alipin ay direktang dinadala sa mga barko. Ito ang huling pagkakataon na nakita nila ang Africa, higit pa riyan, ang Amerika at ang pang-aalipin na walang karapatang bumalik. Hindi alam ang eksaktong bilang ng mga biktima, sinasabi ng ilang historiador na milyon-milyon, ang iba ay 10,000 libo, ngunit kahit isang buhay na nawala ay isang trahedya. 75% ng populasyon ng Senegal ay Muslim, ngunit ang bansang ito ay ibang-iba sa naiisip mo kapag narinig mo ang salitang Islam. Ang polygamia ay ganap na legal dito. Ang isang lalaki ay maaaring magkaroon ng hanggang 4 na asawa ng opisyal at humigit kumulang 40% ng lahat ng kasal ay polygamia. Ang bagong Pangulong Faye ay mayroon pang 2 asawa, isang Kristiyano at isang Muslim, at walang sino man ang itinuturing itong kakaiba o nakakahiya. At ngayon isipin ito, sa isang bansang Muslim, ang pagbebenta ng alak ay ganap na legal, ang serbesa at alak ay ibinebenta kahit saan ng walang mga paghihigpit tulad ng sa ibang bansang Europeo. Ang pamana ng kolonyal na Pranses at ang partikular na banayad na katangian ng Islam sa Senegal ay lumikha ng isang nakakagulat na timpla. Ang mga Muslim dito ay umiinom ng alak nang walang reklamo. Hindi mo ito makikita kahit saan pa sa Africa. Nagawa ng Senegal na mapanatili ang mga tradisyon habang nananatiling isang napakamapagparaya at bukas na lipunan. Ang Senegal ay may pambansang esport na tinatawag na cordero, isang kombinasyon ng wrestling at suntukan kung saan sila ay sumusuntok gamit ang bukas na kamay na halos walang mga patakaran. Punong-puno ang mga stadium, sumisigaw ang mga tao na parang nasa isang laban ng football, mas malakas lang. Hindi ito basta-bastang laban, ito ay isang tunay na labanan ng mga gladiator. Ang mga nangungunang wrestler ay kumikita ng hanggang $250,000 para sa isang laban, higit pa sa kinikita ng Pangulo ng bansa sa isang buong taon ng pagtatrabaho. Bago ang isang laban, ang mga mandirigma ay nagsasagawa ng mga ritual kasama ang mga marabout, mga lokal na mangkukulam, sumasayaw, nagbubuhos ng gatas sa kanilang sarili at nagsusuot ng mga anteng-anteng. Ang palabas ay tumatagal ng ilang oras at lahat ng ito ay bahagi ng palabas. Ang mga mukha ng mga kampiyon ay nakasabit sa mga boss at gusali sa buong Dakar, mas malakas sila kaysa sa sino mang politiko o manlalaro ng football, ang mga bayaning kilala ng bawat bata. Ang Senegal ay tahanan din ng hindi kapani-pani walang musika. Ang mga sabar drum ay tumitibok ng napakalakas kaya ang mga vibrations ay dumadaloy sa katawan at ang mga tao ay sumasayaw sa mga kalye araw-araw. Ang Senegal ang tanging bansa sa kontinental na kanlurang Africa na hindi pa nakaranas ng kahit isang kudeta militar simula noong 1960. Habang ang mga karatig bansa nito ay nalulunod sa dugo ng mga digmaang sibil at diktadura, tahimik na pinalitan ng Senegal ang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga halalan, isang gawaing halos hindi pa naririnig sa Africa. Noong 2024, tinangka ng Pangulo na kanselahin ang mga halalan at palawigin ang kanyang termino, ngunit ang mga tao ay nagtungo sa mga lansangan at pinilit siyang umatras ng parlamento. Ang halalan ay napanalunan ng 44 na taong gulang na si Bassirou Faye na nabilanggo dahil sa mga kasong pampulitika 10 araw na ang nakalilipas. Siya ang pinakabatang pangulo sa kasaysayan ng bansa. Pinalitan ni Faye ang pinuno ng oposisyon na si Ousmane Sonko na pinagbawalan ng korte na tumakbo, ngunit tumanggi si Sonko na tutulan ang desisyon ng korte kahit na ito ay hindi patas. Ang ganitong paggalang sa batas sa panig ng oposisyon ay bihira kahit sa mga mauunlad na bansa. Ang Senegal ay isang tunay na halimbawa kung paano dapat gumana ang demokrasya.
Ang Senegal ay tinatawag na terasa ng Europa dahil ito ang pinakakanlurang punto ng Africa, mas malapit sa Brazil kaysa sa ibang bansang Aprikano. Namahala rito ang mga Pranses mula ika-15 siglo hanggang 1960 at kahit pagkatapos ng kalayaan, hindi sila tuluyang umalis. Pranses pa rin ang opisyal na wika at ginagamit ng bansa ang franc ng kanlurang Afrika na inilimbag at kinokontrol ng France. Ito ang pera ng 8 dating kolonya. Ang tunay na perang kolonyal na ito ay nagpapahintulot sa Paris na impluwensyahan ang ekonomiya ng Senegal 65 taon pagkatapos ng formal na kalayaan. Nangako ang bagong Pangulong Faye na aalisin ng franc at magpapakilala ng sarili nitong pera upang makamit ang tunay na soberanya. Kinakabahan ng mga Pranses, ngunit ang proseso ay hindi mapipigilan. Sa buong kanlurang Afrika, sunod-sunod na bansa ang nagpapalaya sa mga tropang Pranses at iniiwan ang franc. Sa wakas ay nagtatapos na ang panahon ng kolonyalismo. Sa Senegal, tumutubo ang mga puno ng baobab na mahigit 1,000 taong gulang na. Ang kanilang mga puno ay napakalaki na maaaring magtayo ng isang buong silid o kahit isang maliit na imbakan sa loob. Ginagamit ng mga lokal ang mga baobab bilang natural na pasilidad ng pag-iimbak ng butil at ang mga musikero at makata ay inililibing ng direkta sa loob ng kanilang mga puno pagkatapos ng kanilang pagkamatay. Ang mga bunga ng baobab ay naglalaman ng 6 na beses na mas maraming bitamina C kaysa sa mga dalandan at ang tatas mula sa mga ito ay itinuturing na lunas sa lahat. Ang lubad ay hinabi mula sa balat ng kahoy, ang mga dahon ay kinakain na parang spinach at ang puno ay nagbibigay ng halos lahat ng kailangan para sa buhay, kaya naman ang palayaw nito, ang puno ng buhay. Ngunit ang pagbabago ng klima ay nagbabanta sa mga sinaunang higanteng ito, ang mga tagtuyot ay tumitindi bawat taon at maraming matatandang baobab sa South Africa ang namatay na. Noong 2014, isang malaking larangan ng gas na may reserbang 15 trilyong cubic feet ang natuklasan sa baybayin ng Senegal. Noong 2023, nagsimula ang komersyal na produksyon at nakita ng bansa ang potensyal na yumaman sa pamamagitan ng pag-export ng gas lalo na sa Europa. Naghahanap ang Europa ng kapalit ng gas ng Russia at natagpuan ng Senegal ang sarili sa tamang lugar sa tamang panahon. Ang mga potensyal na kita ay umaabot sa bilyon-bilyong dolyar taon-taon. Ngunit may malaking panganib na ang pera ng langis ay sisira sa bansa tulad ng nangyari sa Nigeria kung saan ang langis ay nagdala ng katiwalian at digmaan sa halip na kasaganaan. Nangangako ang mga awtoridad na ang mga kita ng gas ay mapupunta sa mga paaralan, ospital at mga kalsada, ngunit sa Africa, ang mga ganitong pangako ay madalas na nananatiling ganoon lamang, mga pangako. Aktibong nagpapautang ang China sa Senegal at nagpapagawa ng mga paliparan, kalsada at stadium doon sa halagang bilyon-bilyon. Mukhang maganda ang lahat, ngunit may hadlang. Ang bagong paliparan ay nagkakahalaga ng $570 milyon sa pera ng China at ang expressway ay nagkakahalaga ng ilang daang milyon pa, lahat ay utang na may kasamang interes. Kung hindi mababayaran ng bansa ang utang, ang infrastruktura ay ibibigay sa China sa loob ng 79 na taon. Nangyari na ito sa Sri Lanka na sumuko sa daungan nito. Ang Senegal ay may utang sa Beijing ng ilang bilyong dolyar at ang utang ay mas mabilis na lumalaki kaysa sa ekonomiya, isang klasikong patibong ng utang. Nangangako ang bagong gobyerno na muling pag-uusapan ng mga tuntunin ng mga pautang ng China at poprotektahan ng mga pambansang interes, ngunit atubili ang China na muling pag-usapan ng mga kasunduan. Habang ang Senegal ay kasalukuyang nakakakuha ng mga bagong kalsada at gusali, sa loob ng 20 taon ay maaaring lumabas na ang lahat ng ito ay pag-aari ng Beijing at hindi ng mga mamamayang Senegal. Ang mga taga-Senegal ay nakakakuha ng 80% ng kanilang protina mula sa isda. Ang pangingisda ang pangunahing pagkain at kita para sa daan-daang libong pamilya sa baybayin. Ngunit ang katubigan ng Senegal ay dinadambong ng mga higanteng trawler mula sa China, Russia at Europa na ilegal na nakahuhuli ng milyon-milyong tonelada ng isda bawat taon. Kulang ang Senegal sa pondo upang pondohan ang isang hukbong dagat upang protektahan ang sonang pang-ekonomiya nito, kaya ang mga pirata na trawler ay dumarating sa gabi, hinuhuli ang lahat ng nakikita at umaalis ng walang parusa. Ang mga lokal na mangingisda ay sumasakay sa mga bangkang kahoy at bumabalik na halos walang laman ang mga lambat. Dati ay nakakahuli sila ng isang bangka sa loob ng isang oras, ngunit ngayon ay nakakahuli na sila ng ilang kilo sa isang araw. Ang mga batang Senegal ay walang nakikitang isda at walang trabaho, kaya sumasakay sila sa mga bangkang kahoy na iyon at sinusubukang makarating sa Europa. Nagnanakaw ang mga Europeo ng isda mula sa katubigan ng Senegal at pagkatapos ay nagtataka kung bakit lumalapit sa kanila ang mga kabataan para sa isang mas magandang buhay. Ito ay isang mabisyo na siklo ng kawalan ng katarungan. Mula sa baybayin ng Senegal hanggang sa Canary Islands ay may 1,300 kilometro ng malawak na karagatan, isang ruta na sinusubukang tahaki ng mga tao gamit ang mga bangkang kahoy. Ang isang bangkang idinisenyo para sa 20 katao ay puno ng 150, kung may bagyo, halos wala ng tsansang mabuhay, ang karagatan ay walang patawad.
Noong 2006, mahigit 30,000 katao ang nagtangkang lumangoy patungong Europa sa loob ng isang taon, libo-libo ang nalunod, ang kanilang mga katawan ay hindi na muling gumaling. Lumalangoy ang mga tao hindi dahil sa digmaan, kundi dahil sa kawalan ng pag-asa. Kapag walang isda, walang trabaho, at walang kinabukasan, kahit ang panganib ng pagkalunod ay tila katanggap-tanggap. Daan-daang bangka ang nakahiga sa mga dalampasigan ng Senegal, alinman sa hindi na bumabalik o bumabalik na walang laman, isang sementeryo ng mga pag-asa para sa isang mas magandang buhay. Nagtatayo ang Europa ng mga bakod at nagpapatrolya sa dagat, ngunit lumalangoy pa rin ang mga tao dahil ang kawalan ng pag-asa ay mas malakas kaysa sa takot sa kamatayan at wala silang nakikitang alternatibo. Ang St. Louis ang unang kabisera ng Pransya sa Africa, isang magandang kolonyal na lungsod sa isang isla sa pagitan ng Ilog Senegal at Karagatang Atlantiko. Ngayon, unti-unting lumulubog ang lungsod, ang karagatan ay umuunlad bawat taon, hinuhugasan ng mga bahay sa tubig sa harap ng mga walang magawang mata ng mga residente nito. Noong 2018, isang bagyo ang Samaire sa isang dam at bumaha sa isang buong kapitbahayan magdamag na nag-iwan ng 4,000 tao na walang tirahan. Sa kabilang panig, ang Sahara ay umuunlad, ang mga buhanginan ay nagbabaon sa mga kalye at bukid, ang hangin ay lalong humihihip ng buhangin sa kabila ng desperadong pakikibakan ng mga residente. Sa pagtatapos ng siglo, karamihan sa mga lungsod sa baybayin ng kanlurang Africa ay nasa ilalim ng tubig dahil sa global warming at ang St. Louis lamang ang unang biktima. Libo-libo ang tumakas sa lungsod, ngunit marami ang nananatili dahil ang kanilang mga ninuno ay nakalibing dito at ang kanilang buong buhay ay ginugol dito at saan pa sila maaaring pumunta. Libo-libong batang lalaki na may edad 4 hanggang 15 na kilala bilang mga talibay ang gumagala sa mga lansangan ng kabisera, naninirahan sa mga lansangan. Ipinapadala sila sa mga paaralang pangrelihiyon kung saan pinipilit ng mga guro na tinatawag ng mga marabout ang mga bata na mamaalamos buong araw at magdala ng isang tiyak na halaga ng pera o kung hindi man ay paluin sila ng mga patpat. Ito ay tinatawag na edukasyong Islamiko, ngunit sa katotohanan ito ay pagsasamantala lamang, ang mga bata ay natutulog sa sahig, kumakain ng mga tirang pagkain at hindi nakikita ang kanilang mga magulang sa loob ng maraming taon. Alam ng mga autoridad ang problema ngunit walang ginagawa dahil ang mga marabout ay may napakalaking impluensya sa relihiyon at ang pakikialam sa kanila ay mapanganib sa politika. Gayunpaman, sa ibang mga lugar, ang Senegal ay nakakagulat na liberal, walang mga parada ng gay pride, ngunit wala ring malupit na pag-uusig, hindi tulad ng sa mga kalapit na bansa. Habang sa Mauritania, ang mga tao ay pinapatay dahil dito, sa Senegal ang saloobin ay mas relax, ang lipunan ay konserbatibo ngunit hindi agresibo, na isang pambihira sa Africa. Ang Senegal ang nagbigay sa mundo kay Youssou N'Dour na umawit sa wikang Wolof at naging alamat ng musikang Aprikano na kilala maging sa Europa. Ang kanyang mga kanta ay hindi lamang libangan kundi isang sandata laban sa kawalan ng katarungan. Sa pamamagitan ng kanyang musika, nagsalita siya tungkol sa kahirapan, korupsyon at mga problemang binabalewala ng gobyerno. Ipinagpapatuloy ng mga lokal na rapper ang tradisyong ito na tumutugtog tungkol sa kahirapan ng mga batang kalye at kung paano nagnanakaw ang mga opisyal mula sa budget habang nagugutom ang mga tao. Ang mga batang music hero at aktivista ang nag-organisa ng mga protesta laban sa pagkansela ng halalan sa 2024 sa pamamagitan ng social media at mga konsyerto. Ang musika sa Senegal ay isang puwersang pampulitika na nagbubuklod sa mga tao at nagbibigay ng pag-asa na posible ang pagbabago ng walang karahasan at mga kudeta. Ang mga taga-Senegal ay may pilosopiyang tinatawag na teranga na nangangahulog ang mabuting pakikitungo sa wikang Wolof, ngunit ang kahulugan nito ay mas malalim kaysa sa simpleng paggalang. Ang teranga ay ang prinsipyo na obligado kang magbahagi sa iba kahit na halos wala ka ng kabuhayan. Ang tulong sa isa't isa ay mas mahalaga kaysa sa personal na kayamanan. Kung bibisita ka sa anumang nayon ng mga taga-Senegal, pakakainin ka nila at bibigyan ka ng matutuluyan ng hindi humihingi ng mga dokumento o pera, sagrado sa kanila ang mga bisita. Ang pilosopiyang ito ay nakakatulong sa bansa na manatiling medyo mapayapa kahit sa kahirapan, hindi nagagalit ang mga tao dahil alam nilang tutulungan sila ng kanilang mga kapitbahay sa oras ng pangangailangan. Ang teranga ay isang kultural na kodigo na pumipigil sa Senegal na malugmok sa kaguluhan at digmaan tulad ng marami sa mga kapitbahay nito. Ito ang pandikit na nagbubuklod sa lipunan. Ang Senegal ay tinatawag na itim na perlas ng kanlurang Afrika at sa katunayan, ang bansang ito ay namumukod-tangi laban sa nakapaligid na kaguluhan at kawalang tatag. Ang demokrasya ay napanatili rito habang ang mga karatig bansa nito ay nabubuhay sa ilalim ng mga diktadura. Ang pilosopiya ng terorismo ay nangingibabaw dito habang ang karahasan at kawalan ng tiwala ay naghahari sa lahat ng dako.
Sagana ang mga problema, kahirapan, korupsyon, sakuna sa klima, utang ng China, pagsasamantala sa mga bata, ilegal na pangingisda, at mapanganib na mga paglalakbay patungong Europa. Ngunit may pag-asa, isang batang pangulo, mga minahan ng gas, isang malakas na kulturang musikal, at mga taong nagpapatuloy sa kabila ng mga kahirapan. Ipinapakita ng Senegal na ang Aprika ay hindi lamang digmaan at tagutom, kundi pati na rin ang demokrasya, mga sinaunang tradisyon, at ang kagustuhang mabuhay, ang kinabukasan ng bansa ay nasa mga kamay nito. Kung nakita mong kawili-wili ito, mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang mga bagong yugto. Pinapanatili naming maikli at diretso ang lahat.